Instant blood type detection na, may alert system pa sa mga ospital at medical institutions, lalo na pag emergency cases. All in yan sa prototype na dinevelop ng senior high school student sa Pasig. Tara, let's change the game! Alam niyo na ba ang blood type niyo? Ako, O+, B+. Mahalaga yan lalo na kung sasailalim sa medical treatment o di kaya'y emergency cases. Pero paano kung di ko pa alam? Sagot na yan ang portable blood type detector device na Hemalert, developed by grade 12 students from Capitolio High School. Goodbye na raw sa ilang oras na paghihintay sa blood type result. Dahil sa Hemalert, it's down to only 3 seconds. Sa tulong yan ng light-dependent resistors at light-emitting diodes. Gusto po namin makakapag-contribute sa medical field, given na rin po na marami pong nursing sa members po namin. Ngayon po, pagdating po sa blood type detector, naisip po namin na isa po sa mga critical data na kinukuha tuwing emergency ay yung blood type po ng tao. Yung sa traditional method po, gumagamit po siya ng microscopic slide and also a reagent, na kung saan po, ang detection niya po is based on the human eye. Kung ano po yung nadedetect ng medical technician natin. Sa machine po namin, we use sensors. Leveled up ang prototype dahil sa emergency alert system nito. Meron ding web-based app itong Hemalert kung saan makikita natin yung mga detalye ng pasyente, pati na rin yung blood type nila. Tapos maa-alerto rin yung mga registered hospital sakaling kailangan ng pasyente ng emergency blood transfusion. Para matiyak ang accuracy ng proyekto, nakipag-collab sila sa Philippine Red Cross Pasig Chapter. Meron na pong mga tested blood samples sa Red Cross. And then yun po yung binigay sa amin or pinagamit sa amin para ma-check yung blood types na lumalabas sa machine. Subukan na natin itong Hemalert. Una muna, kukuha na nila ako ng blood sample. Pagkatapos niyan, nandun na yung dugo, lalagyan na ng formula. Yan, para makatulong ng pagdetect ng blood type. Pagkatapos, ilagay dyan sa microscope slide at haluin yung dugo with the formula, ready na nating isalang yung blood sample. Sige, lagay natin. Yan na, moment of truth. Ready na tayong malaman yung blood type natin. Sige, malalaman natin yan with one press of a button, this button, and 3 seconds. Nice. Good to know. A device for blood type detection and emergency alert system. Isang prototype na kapag na-improve nila at na-finalize, malaki ang maitutulong pagdating sa medical procedures and emergencies. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Ginhawa sa gitna ng umiinit na panahon ang hatid ng nagbabalik na pag-ihip ng Northeast Monsoon o amihan. Bahagyang lumakas ang amihan na nakaka-apekto ngayon sa Northern at Central Luzon. Magpapaulan yan hanggang sa Metro Manila, sabay sa epekto ng easterly sa nalalabing bahagi ng bansa. Batay sa datos ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to moderate rains bukas ng hapon ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Mimaropa Region, Negros Island at Central Visayas. May chance naman ng light to intense rain sa Eastern Visayas at sa malaking bahagi ng Mindanao bukas din ng hapon. Hindi pa rin inaalis ang chance ng ulan sa Metro Manila bukas, kaya ugaliin ang pagdadala ng payong. Hindi lang sa ulan, proteksyon din yan sa mainit na panahon na inaasahan. Sa Dagupan, Pangasinan ng pinakamataas na heat index o damang init na naitala para ngayong araw. Pumalo yan sa 45 degrees Celsius. Bukas, posible ang buwaba sa 42 degrees Celsius pero nasa danger category pa rin. Kaya iba yung pag-iingat lalo na sa banta ng heat stroke. Ligtas nang naibalik sa Pilipinas ang 3 Pilipinong nagpasaklolo sa isang Cambodian scam hub dahil binubugbog ng mga employer. Nakatutok si John Consulta. Nang matanggap ang bidyong ipinadala sa GMA Integrated News ng mga Pilipinong nagpapasaklolo dahil binugbog umano sa isang scam hub sa Cambodia, agad nakipag-ugnayan ng NBI sa Interpol at sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT. 4 na NBI agents ang nagtungo sa Cambodia at sumundo sa 3 Pilipino na nakatakas at nasa isang safe house. Hinahunting pa rin kasi sila ng mga tinakasang employer na naglaan pa ng reward sa makapagtuturo sa kanila. Kahapon ay nagbalik na sila sa Pilipinas.
Ito na nga mga kapuso, no, nasa aking likuran, itong mga kababayan natin na in-assist ng National Bureau of Investigation para makalabas ng bansang Cambodia at makauwi na rito sa Pilipinas, lumalabas sa issue na impormasyon na sila ay ipinuslit sa backdoor ng ating bansa. Ipinakita nila kay NBI Director Santiago ang kanilang mga sugat at pasa na galing sa hataw ng latigo, pala, tadyak sa ulo at katawan. Maraming salamat po sa Diyos sa pangalawang buhay po sa aming tatlo. Ang biktimang si Alice, hinimatay niya sa gulpi kaya pinaso ng sigarilyo at mainit na bakal para magising. Pagpasok po sa akin ito, hindi ako nagising. Kasi akala nila patay na ako. Tapos dito po ako nagising na pangalawang paso po ng bakal. Kasi sobrang init na po niya. Pagkagising ko po, bigla pong nagtawanan po yung mga Chinese. Tinawanan po Opo, tinawan, tas binugahan po ng usok ng sigarilyo. Para mailabas ng bansa ay idinaan umano sila sa tawi-tawi sakay ng maliit na bangka. Sa gitna ng laot ay inilipat sila sa mas malaking bangka na nagdala sa kanila sa Sabah. Sa Malaysia na umano tinataka ng departure stamp ang kanilang passport. Sa Malaysia, ginawa yun. Meron silang yung kung sino man yung contact nung recruiter, natatakan po nila na as if lumabas sila sa Pilipinas. Sabi ng NBI, ni-recruit online ang tatlo bilang customer service representative na may sahod na $1,000 kada buwan pero ginawang scammer. Huwag po kayong maakit sa offer na malaking sweldo. Sa kanila po, $1,000 a month. So, maniniwala lamang po kayo sa mga accredited recruitment agencies. Huwag po tayong magpaloko sa kanila. Mapapahamak lamang po kayo sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Palalawigin ng MRT ng 1 oras sa operasyon nito sa gabi at magdaragdag ng 1 tren tuwing rush hour. Base po yan sa utos ni Transportation Secretary Vince Dizon, kasunod ng isinagawa niyang inspeksyon kanina sa Taft, Ayala at Shaw stations. Ayon kay Dizon, planong ipatupad ang extended operation at dagdag tren ngayong linggo. Bukod dyan, pinabibigyan din ng agarang aksyon ng DOTR ang paglalagay ng mga ilaw sa madidilim na bahagi ng mga istasyon, paglalagay ng covered walkway papunta sa iba pang terminal ng mga pampublikong sasakyan, pati ang pagpapabili sa pila at pagsasaayos ng mga depektibong card carousel. Mga kapuso, may rollback muli sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas, March 18. 20 sentimo kada litro ang kaltas sa presyo ng diesel, habang 40 sentimo ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Hindi lang ilaw ng tahanan, handa ring magkayod kalabaw ang mga kababaihang nakilala namin sa Cardona sa Rizal. Wala ang sugat sa kamay dahil sa paglilinis ng isda para masigurong hindi kakalamang tiyan ng pamilya. Saludo kami sa inyo at sa iba pang kababaihan, lalo na ngayong Women's Month. Sa Cardona Municipal Fish Port sa Rizal, may mga kababaihang nakikipagsabayan sa lakas ng mga kalalakihan. Bukod sa mga nagtitinda o naghihila ng banye-banyerang isda, may mga tinatawag din ditong manghihinain, mga naglilinis ng isda sa halagang 10 piso kada kilo. Kabilang dyan sina Jesusa at Bea na mababakas sa kanilang mga kamay. Ang hirap ng paglilinis ng isda, masuportahan lang ang kanilang pamilya. Napakahirap po talaga, masakit po sa lahat. Bulok ang kamay. Dito ko po kinukuha lahat. Mabigat po sa lahat. Nagsusugat po yung mga kamay. Ang ilang kababaihan naman, kahit may edad na, binubuhay ang kanilang pamilya sa pagtitinapa. Bilang pakikiisa ng GMA Kapuso Foundation sa Women's Month, nagsagawa tayo ng libreng pap smear at breast examination para sa 120 kababaihan sa Cardona. Katuwang ang St. Servatius Healthcare Services Laboratory and Medical Clinic. Nagbigay din tayo ng hygiene kits
So yung pap smear kasi screening test siya na nakaka-detect ng abnormal cells sa cervix. So yung abnormal cell, pwede siyang maging cancer cell. Nagkaroon din tayo ng personality development at grooming, kung saan nagturo ng daily makeup look ang sikat na makeup artist na si Bambi Fuentes. Happy ako kasi I was able to impart kahit paano ng mga pampaarte ng mga kababaihan. Nakibahagi rin sina sparkle artist Bianca Umali at kapuso volunteer artist Naj Zablan. Mahalaga sa akin na naituturo din sa atin mula sa mga kabataan at sa mga mas nakakatanda ang kung paano natin mas maalagaan ang mga sarili natin bilang mga babae. Siyam ang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa kopya ng application of a warrant na nasa website ng ICC. Redacted ito o may takip ang mga pangalan. Ilang personalidad naman ang binanggit din sa dokumento, kabilang si Vice President Sara Duterte na pumalit sa kanyang ama bilang mayor ng Davao City noon. Nakatutok si Ian Cruz. Sa application para sa warrant of arrest ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, bukod kay Duterte, may 9 na pangalang tinukoy bilang mga co-perpetrator o kapwa sa larin ang Office of the Prosecutor. Hindi pa malinaw kung sino-sino ang mga ito dahil sa public document na mula sa ICC, redacted o itinago muna ang pangalan ng siyam bilang pagprotekta umano sa kanilang seguridad. Pero may ilang tao na partikular na pinangalanan dahil sa kanilang papel sa war on drugs ni Duterte. Kasama riyan ang dating Davao City Police Chief na kalaunay naging unang PNP Chief ni Duterte at ngayon senador ng si Ronald Bato de la Rosa. Si De La Rosa ay tinukoy bilang lumikha ng Oplan Tokhang na unang ipinatupad noon sa Davao. Pinangalanan din si dating Davao City Police Chief Vicente Danao na siya raw pinalit ni Duterte kay De La Rosa. Sa background kay Duterte, binanggit din ang kanyang anak na si ngayon Vice President Sara Duterte na noong 2010 hanggang 2013 ay nagsilbing mayor ng Davao habang Vice Mayor ang kanyang ama. Sa application for warrant, tinukoy ang mga uri ng ebidensyang ginamit. Kabilang dyan ang witness statements, mga talumpati at public statement ni Duterte, kanyang mga kautusan at memoranda, mga dokumento mula sa PNP at ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang mga drug watch list na nilikha ng mga otoridad. Tinukoy din ang mga pag-amin ni Duterte na may pinatay siyang 1,700 na tao noong mayor siya ng Davao. Nasangkot siya sa Davao Death Squad at pinondohan ng extrajudicial killings noong mayor pa siya ng lungsod. Pati na ang pagsabing ang tanging kasalanan lang niya ay extrajudicial killings. Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Binalikan din ang mga sinabi ni Duterte noong kanyang inaugurasyon na bantang pagpatay sa mga sangkot sa iligal na droga. 6,000 ang sinasabi ng abogado ng mga biktima ang kasong hawak nila. Pero 43 na kaso lang ipepresenta sa ICC, 19 cases nung mayor ito at 24 cases nung presidente na siya. Pinili raw nila yung emblematic cases o yung mga symbolic para ipakita ang war on drugs. It's almost impossible to present all of the 6,000 deaths that were admitted during police operations. And it's also almost impossible to present all the 15,000 to 30,000 deaths according to CSOs. That's why the prosecutor, based on his prosecutorial discretion, chose these emblematic events or murders. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kinilala ng International Association of Business Communicators bilang Communicator of the Year si GMA Network Chairman, Attorney Felipe L. Gozon. Lubos naman ang pasasalamat ni Attorney Gozon sa natanggap na parangal. Nakatutok si Darlene Kai. Kinilala bilang Communicator of the Year sa Executive Leader category ng International Association of Business Communicators o IABC Asia Pacific si GMA Network Chairman of the Board Advisor at Chairman ng Programming Committee, Attorney Felipe L. Gozon. Si Attorney Gozon ang ikatlong Pilipinong nakakuha ng award na ibinibigay sa katangi-tanging leader sa industriya ng komunikasyon. I would like to thank IABC Asia Pacific for this very great honor. Being named Communicator of the Year
in the executive leader category by a very respected global community of communicators is deeply meaningful to me. This recognition holds even greater significance in a year of convergence, the 55th anniversary of the IABC, the 75th anniversary of our company, GMA Network, and receiving this prestigious award at my age of 85. Ang IABC Asia Pacific ay isang organisasyon ng professional communicators mula sa iba't ibang industriya na layong tukuyin at ibahagi ang best communication practices sa buong mundo. Sa aming panayam, sinabi ni Atty. Gozo na may mga hamon na kinakarap hindi lang ang industriya kung hindi ang buong bansa. There are many challenges now facing the network and we are trying to address them. But today, the problem is really fake news. How to be truthful in news reporting. Atty. Gozon is an impressive individual. He's a leader that through his communication with his team, he inspired the people to recognise the importance of the Philippine culture. And it was, I think, this collaboration and this bringing these people together that made GMA what it is today. And for that we recognise the importance of his work and award him the Communicator of the Year. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kay, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, 1 week to go at mapapanood na sa GMA Prime ang GMA View collab na Slay. More than excited ang lead characters ng series kabilang sila Julian San Jose at Mikey Quintos na pinaghandaan din ng project physically. Makichika kay Aubrey Carampel. It's giving #AOS hot na summer ang look and performance ni Asia's Limitless star Julian San Jose sa All Out Sundays. Talaga namang bikini ready na para sa tag-init si Julie, na slaying din sa kanyang IG post. Ang fit body ni Julie, resulta raw ng kanyang active lifestyle. Recently, medyo naging active na rin ako sa pagtakbo. So, yeah, medyo bumabalik yung ganong lifestyle. So, I always make sure to work out kahit pa paano. Kasi busy din eh. Mas confident din ngayon ang co-star niya sa Slay na si Mikey Quintos after losing weight. Pag-amin ni Mikey, last year nagkaroon siya ng self-doubts at nahirapan to get back in shape. Pero na-motivate siya ng kanyang loved ones, kabilang ang boyfriend na si Paul Salas. Minsan, yung tingin lang natin sa sarili natin yung naghihinder sa atin para maabot natin yung mga dapat para sa atin. Tapos, when that shifted in my head, mas naging direct yung focus ko, mas naging motivated ako, mas naging masaya din ako. Napapanood ngayon sina Julie and Mikey sa unang GMA View Original Murder Mystery Series na Slay na soon ay mapapanood na rin sa GMA. Gumaganap si Mikey as Sugar na ang karakter may pagkakapareho raw sa kanya pero malaki rin ang pagkakaiba. Personality-wise, yes. Very Mikey. Pero yung mahuguting, hindi ako matanim ng galit as Mikey. Pero si Sugar maganon. Si Julie naman si Liv na marami raw mabibigat na eksena. Habang binabasa ko yung script, pa-intense. Grabe yung mga revelations, grabe yung... Kasi since it's a murder mystery, kailangan tutok kaming lahat sa bawat kilos at galaw ng bawat character kahit hindi kami magkaka-eksena. Samantala, proud girlfriend naman si Julie kay River Cruz sa bago nitong movie na Sinagtala, kung saan gumaganap si River bilang member ng isang rock band. Sobrang galing niya. And every day, sobrang, alam mo yun, nag-improve, nakita mo yung progression, nakita mo talagang love na love niya ginagawa niya. Whatever he's doing right now, he's really excelling at it.
Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Monday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Cheska Fausto. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thank you, Cheska. Salamat sa iyo, Cheska. Thanks, Cheska. Yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.